Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang pambihirang comeback na ginawa ng kupunan ng Barangay Nebra kontra sa kupunan ng San Miguel Beermen. Kakaiba at nakakamangha ang diskarte na ginawa dito ni Coach Tim Cone para makakomeback at mabaliktad pa ang laro at later on matambakan pa ang kupunan ng San Miguel Beermen dito sa Game 5. Ngayon mga ropa, hindi gumana ang taktikang ginamit ni Coach Jorge Galen para sana lumamang ng 3-2 ang kupunan ng SMB. Ang nanaig ngayon dito ay ang pambihira at ang nakakabilib na diskarte ni Coach Tim Cone. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown. Simulan na natin to. Okay, game. Simulan natin dito sa first quarter mga ropa. Nakakuha ng 3-pointer dito si Marcio Lassiter. In your face ni Justin Brownlee. Basket is good para kay Super Marcio. Dito kasi sa first quarter mga ropa, dito natambakan ang kupunan ng San Miguel Beermen ang kupunan ng Gene Kings. Kasi first quarter pa lamang, nagawang lumamang ng San Miguel Beermen ng 13 points. 33-20. At dahil dito, agad na napanghinaan ang loob ang mga fans sa Barangay Nebra na sumusuporta sa kanila. Pero dito ang matchup pa rin na ginamit ni Coach Jorge Galen against kay Justin Brownlee ay si EJ Onosike. At the same time, ang bumabantay pa rin kay Japet Aguilar ay si Junmar Fajardo. Almost dito sa buong semifinals mga ropa, yung apat na yan na nagbabantayan. At nag-set nga ng high screen dito si Japet Aguilar at rumol na siya doon pamunta sa may ring. Inatake naman ni JB dito ang depensa dito ni EJ Onosike at nag-rotate dyan si Junmar para mag-close out. At dahil dyan, basa kay Japet Aguilar, easy 2 points para kay Aguilar, basket is good. At sa kabilang banda mga ropa, ang game plan ng San Miguel Beermen ay di talaga nagbabago. Ang number 1 option talaga nila ay scoring sa paint. Katulad nga dito ang matchup Junmar Fajardo at Japet Aguilar. Pinagpag lang ni Junmar Fajardo ang depensa ni Japet Aguilar dito sa pwestuhan. Kaya ang dali lang ng inside pass na nagawa dito ng San Miguel Beermen. Easy 2 points agad yan para kay JMF, basket is good. At ito mga ropa, isang importanteng detalye dito sa game na to. Napansin ko dito na nag-set ng screen si Scottie Thompson. At dahil sa screen na yan, nakuha niya sa depensa si Marcio Lassiter. Ang ginawa dito ni Scottie Thompson, sinalak sa kanya lang sa depensa si Lassiter. Easy 2 points na agad para sa kanya. The next play mga ropa, ang ganda ng setup play na ginawa dito ng Barangay Gene Kings. Dahil sa ginawang screenan nila dito sa may ilalim sa paint, nakawala si Japet Aguilar dito sa depensa ni Junmar Fajardo. Ang bilis lang ng pangyayari. Nagkaroon agad ng easy 2 points sa Barangay Nebra dito. Basket is good. Pero dito sa pagkakataong to mga ropa, nagsimulang mag-take over mode si EJ Onosike. Take note mga ropa, hindi galing sa offensive rebound o pagkaldag niya sa ilalim ng ring sa paint ang score na kinukuha niya dito sa first quarter. Dahil dito matchup sa kanya ni Justin Brownlee, si JB32 ang bumabantay sa kanya sa ibabaw. Ang ginawa niya dito, sinalak sa kanya ang depensa ni Justin Brownlee. Dire-diretso siya sa may ring. Iwan ang depensa ni JB32 dito. Easy 2 points para kay Onosike. Basket is good. At another one mga ropa, ganun ulit. Nasa ibabaw ulit silang dalawa. Matchup na naman ni JB32 against kay Onosike. Same play, ganun ulit ang ginawa ni Onosike dito. Iwan ang depensa ni JB32. Basket is good para sa kanya. Easy 2 points. Take note mga ropa, ang gamit na depensa dito ng Ginebra ay man-to-man defense. Kaya kahit sumalaksak dito si EJ Onosike ay walang nag-send ng close out sa kanya. Tapos dito mga ropa, si Marcio Lassiter na naman na dumedepensa kay Scottie Thompson. Again, iwan na naman dito si Super Marcio sa opensa ni Scottie Thompson. Kaya easy 2 points para kay Scottie. Basket is good. Pero syempre mga ropa, sabi ko nga lumamang ng 13 points sa kupunan ng San Miguel Beermen dito sa first quarter. Dito sa pagkakataon na to, nahirapan ang kupunan ng Barangay Nebra na i-contain ang opensa ni CJ Perez. Dito nga, man-to-man defense ang gamit ng Barangay Nebra. At ang matchup kay CJ Perez ay Stephen Holt. Iniwanan lang ni CJ Perez dito ang depensa ni Stephen Holt para makasalaksak at magkaroon siya ng open lane to the ring. Sinubukan pa nga mag-help defense dito ni Maverick Amnisi, pero huli na ang lahat. Easy 2 points para kay CJ Perez. At the next play mga ropa, high screen naman na sinet ni Junmar Fajardo dito. Nakuha niya ang depensa dito ni Stephen Holt, kaya hindi na nakabol dito si Stephen Holt. Ang senaryo dito mga ropa, si Japet Aguilar, hindi siya nag-close out dito kay CJ Perez. Hindi niya sinalo dito si CJ Perez. Kaya open lane again para kay CJ. Basket is good, easy 2 points. Dito kasi kahit man-to-man defense ang gamit ng Barangay Nebra, pero pag kami nag-set na ng screen, pwede na sana silang mag-switch sa depensa dyan para hindi ma-open si CJ Perez dito sa lane. Ito yung nakita kong narereklamo ng mga fans sa kupunan ng Barangay Nebra. Para daw natutulog sa depensa si Japet Aguilar. Nirereklamo nila yan. Ngayon mga ropa, kayo ang tatanungin ko, ano ang opinion nyo sa depensa ni Japet Aguilar? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba para makapagkwentuhan tayo. Dahil dito 24-15 ang score lamang na ang kupunan ng San Miguel Beermen. Pero dahil kay Scottie Thompson mga ropa sa effort niya, again pansinin natin na si Marcio Lassiter ang bumabantay sa kanya dito. Dito sa first quarter mga ropa, pinutrip lang ni Scottie ang depensa ni Marcio Lassiter. Dito nga nakakuha pa siya ng 3-pointer. In your face si Marcio Lassiter, long bomb para kay Scottie, basket is good. Tapos mga ropa, ito pa ang isa sa napansin ko na ginawang diskarte dito ni Coach Jorge Galen sa first quarter. Bukod sa more on attacking the defense sila dito sa first quarter, more on pick and roll din ang
ang kanilang ginawa. Katulad dito, pick and roll ni Junmar Fajardo at CJ Perez. Screen ni Junmar Fajardo, kuha agad ni CJ Perez ang depensa dito ni Japeth Aguilar at Stephen Holt. Open lane at open roll para kay Junmar Fajardo dito. Walang nag-close out sa koponan ng Barangay Nebra. Nag-close out nga dito si Scotty Thompson pero huli na ang lahat. Kaya easy 2 points para kay Junmar Fajardo. Basket is good. Nakakuha ng block dito si CJ Perez. CJ Perez is all around para dito sa first quarter sa koponan ng SMB. Sabi ko nga, attacking na defense ang bread and butter dito ng SMB sa first quarter. Kaya fast break point sa kanila. Inatake na Lusike ang depensa dito ng Ginebra sa fast break. Easy 2 points again para sa kanya. Tapos dito, ito na naman, another pick and roll na naman dito sa may ibabaw para sa San Miguel Beermen. This time si Jericho Cruz naman ang nagmando sa ibabaw. Response dito ng Gene Kings, double team ni JP32 at Maverick Amnesia. Close out ni Japeth Aguilar dito pero open lane na si Anusike sa roll. Kaya nadakdakan dyan si Japeth Aguilar. Naka-close out naman siya pero nadakdakan pa rin siya ni EJ Anusike dito. Basket is good. Dahil sa gantong diskarte ni Coach Chore Gallen mga ropa dito sa first, nakalamang sila ng 33-20 sa Barangay Nebra. Dito nga sa pagkakataon na to, akala ng fans sa Barangay Nebra ay tatambakan na ng tuluyan ng SMB ang koponan ng barangay. Pero buti na lang mga ropa, si Scotty Thompson ay may ibang plano at hindi pumayag na tambakan lang ng SMB ang kanilang koponan. Pansinin na naman natin na si Marshall Lassiter na naman ang naging assign dito kay Scotty Thompson na dumepensa. Dito sa huling minuto ng first quarter mga ropa, naging favorite ni Scotty Thompson talaga ang depensa ni Marshall Lassiter. Dito penetration ni Justin Brownlee. Dahil sa penetration na yan, na-attract ni Justin Brownlee ang depensa ng San Miguel Beermen. At nagkaroon na opportunity ng barangay para ma-open si Scotty Thompson dito sa may 3-pointer. Long bombs away para kay Scotty Thompson. Basket is good, no problem. Easy money para sa kanya. Sa pagkakataon na to mga ropa, nag-time out nga pala ang koponan ng Barangay Nebra dyan dahil nga lalamangan na sila ng 13 points. At ang adjustment na kanilang ginawa dito ay yung kanilang mahigpit na depensa. Pagbabalik galing time out, nakakuha nga agad si Justin Brownlee na steal dito para ma-set up ang fast break points na ito. Commendable naman ang depensa dito ng San Miguel Beermen sa transition. Pero again, Marshall Lassiter na naman, fault sa depensa. Kaya na-open na naman si Scotty dito. Easy 2 points kay Scotty Thompson. Basket is good. At sa kabilang banda mga ropa, nakakuha na naman ng stop ang koponan ng Barangay Nebra. Tingin ko dito sa timeout na to, pinasok sa utak ni Coach Tim Code sa kanyang mga players na higpitan ng depensa dahil yun ang magpapanalo sa kanila. Sa pagkakataong to, nakakuha na naman sila ng stop at steal yan ni Japeth Aguilar. At dahil sa steal na to ni Japeth Aguilar, nagkaroon sila ng opportunity para mailapit ang score dito sa first quarter. At hindi naman nasayang ang possession ng koponan ng Barangay Nebra dito. Tumira si RJ Barrientos dito ng open 3-pointer pero hindi yan pumasok. Still a good shot, open yan. Pero again mga ropa, Marshall Lassiter na naman nakatunga nga dito sa defense against kay Scotty Thompson. Hindi siya nag-box out dito kay Scotty Thompson kaya ang tendency, malupit na rebounder yan si Scotty Thompson. Ang daling nakuha ni Scotty ang bola dito. Sunod-sunod na puntos para kay Scotty Thompson mga ropa. Take note, 18 points ang kanyang tinala dito sa first quarter. At dito another easy 2 points na naman dahil yan sa depensa ni Marshall Lassiter. Basket is good para kay Scotty. At the next play, another stop na naman ang nagawa ng Barangay Nebra dahil sa kanilang depensa. Sabi nga ng matatanda, the best offense is the best defense. At ganito ang ginawa ng Barangay Nebra dito sa huling minuto ng first quarter. Dahil sa stop na ito ng Barangay Nebra, nagkaroon sila ng pagkakataon dito para ma-set up ang play. Scotty Thompson ang nagmando ng bola dito, nag-set ng screen si Justin Brownlee. Pero dahil mauubos na ang shot clock dito, ang oras nila, nakapwesto pa si JB32 dito sa may 4-point line. Dahil maubos na ang oras, nagkaroon ng emergency pass dito si Scotty Thompson kay JB32. Kahit good defense naman yan para sa San Miguel Beermen, ibubukol na yan ni JB32 dahil wala ng oras. At ang nangyari pa ay pumasok pa ang tira na to ni Justin Brownlee, 4-point shot, long bomb, basket is good. Sa pagkakataong to, 33-31 na ang score, dalawa na lang ang lamang ng koponan ng San Miguel Beermen. At sa kabilang banda mga ropa, nice defense again para sa koponan ng Barangay Nebra, another stop na naman. At ito ay nag-lead naman sa pagmando ni RJ Abarrientos dito sa maibabaw kontra kay TR7. Take note mga ropa, huling segundo na to ng laro, man-to-man defense ang gamit dito ng San Miguel Beermen. Ang ginawa ni RJ Abarrientos dito ay iniwanan lang ang depensa ni Terence Romeo. Nag-close out pa nga si Mo Tautua dyan pero huli na ang lahat. Dahil sa close out ni Mo Tautua, nakakuha pa ng foul si RJ Abarrientos dito para makuha pa ang kalamangan sa San Miguel Beermen sa score na 34-33 pagbubukas ang second quarter. Dahil sa timeout na yon ni Coach Tim Cone mga ropa, nabuhayan ang koponan ng Barangay Nebra sa depensa. Humigpit ang kanilang depensa dito. Sa pagkakataong to mga ropa, tuwang-tuwa na ang fans ng Barangay Nebra, lalo na yung mga nanonood doon sa arena sa Inare Center. Pati na rin yung mga nasa comment section na kanina ay puro bash doon sa comment, ay puro positive na din ang comment. Ngayon ay tuwang-tuwa na dahil sa ginawa ng Ginebra na comeback. Sa pagkakataong to mga ropa, man-to-man defense pa rin ang gamit ng Barangay Nebra. At the same time, wala si Japeth Aguilar dito sa may line-up. Ang gagawin sana dito ng koponan ng San Miguel
Beermen ay ikakapitalize nila ang pagkawala ni Japet Aguilar dito sa lineup. Pero ang nangyari, tapon ang sabaw dito kay Mo Tautua at nagaw yan ni Ralph Koo. Pupunta sana sila dito kay Junmar Fajardo sa low post pero nangyari turnover para sa SMB. Dahil sa turnover na yan, ang bilis sa Scottie Thompson doon sa may kabila sa fast break, easy 2 points sa kanya, basket is good. Depensa naman ng San Miguel Beermen doon sa may kabila. Ang gamit na depensa nila dito ay man-to-man defense pa rin. Usually kasi mga ropa, nag-a-adjust ang SMB sa zone defense. Pero dito sa game na to mga ropa, hindi ko pa nakikita silang nag-zone defense, man-to-man defense pa rin. RJ Abarrientos pa rin ang nagmamando sa ibabaw. Take note mga ropa, si RJ Abarrientos ang naging best player of the game dito sa game 5. Nag-set ng high screen dito si Mo Tautua. Ang tendency nakuha niya sa depensa dyan si TR7. Dahil sa screen na to, napaswitch sa depensa si Junmar Fajardo. Take note mga ropa, kahit kailanman, hindi aangat sa depensa yan si Junmar Fajardo sa may 3-pointer. Kahit anong gawin mga ropa, hindi ka aangatan yan sa depensa sa 3-pointer. Dahil ang tendency, pwede siyang iwan ni RJ Abarrientos kung didikatan niya ito sa may 3-point. Pero dahil nakuha nga ni Joe Devan sa depensa dito ni TR7, ang tendency open na open si RJ Abarrientos dyan sa may 3-pointer. Naka-drop defense dito si Junmar Fajardo, kaya ipinukol niya na ang 3-pointer dyan. Long bomb, no problem. Easy 3 points. Basket is good para kay RJ Abarrientos. Dahil sa senaryo na to mga ropa, ganun-ganun lang. Lumamang na ang kupunan ng Barangay Nebra sa second quarter, 46-37. At sumunod na play mga ropa, bola naman ng San Miguel Beermen. May napansin ako dito. Ang ganda ng depensa ng Barangay Nebra dito sa may loob. At pansinin natin si Chris Ross dito. Open na open siya dito sa may labas. Take note mga ropa, tong larong to pinanood ko ng live. At napansin ko dyan na hinahayaan nila si Chris Ross na ma-open doon sa may long bomb. Mahigpit ang depensa ng Barangay Nebra dito sa may ilalim at sa paint dahil kay Nusigat Junmar Fajardo. Sinadya nilang iwan si Chris Ross dyan sa may long bomb na open. Mas okay sa kanila na depensahan yung loob kaysa depensahan si Chris Ross dyan sa may long range. Kaya ang tendency, no choice naman dyan ng San Miguel Beermen dahil mahigpit ang depensa sa loob, pinasa na ang bola kay Chris Ross sa may 4-pointer. Dahil open na din yan at paubos na rin ang shot clock, ibubukol na yan ni Chris Ross. Hindi naman binigo ni Chris Ross ang kupunan ng San Miguel Beermen dyan. 4-point shot, long bomb, no problem, basket is good para kay Chris Ross. Gusto nyo bang maglaro at manalo? I-click nyo lang ang link dyan sa may description box at sa may pinned comment. Meron akong available na promo code dito na pwede nyong gamitin. I-type nyo lang ang Johans dyan sa may promo code. Piliin nyo ang sports option para makuha nyo ang 12,000 peso cash bonus sa inyong unang deposit. Ngayon mga ropa, bago matapos ang second quarter, ang ganda pa ng play na ginawa dito ng Barangay Nebra. Na-attract agad ni Stephen Holt dyan ang depensa ni Marshall Lassiter at ni Junmar Fajardo. Konting space nga lang ang rate ni Japet Aguilar dito, pero ang ganda kasi ng pasa ni Stephen Holt. Naka-roll din naman na maayos si Japet Aguilar. Nag-close out at good defense naman dyan si EJ Anosike. Pero ang taas ng talon ni Japet Aguilar para sa slam dunk na to. Huli ng bahagya sa depensa si EJ Anosike dyan at pag-close out. 63-50 ang score matapos ng second quarter. Lamang ang kupunan ng Barangay Nebra pagpasok ng third quarter. Ngayon mga ropa, medyo mahaba na tong video. Gagawa pa ako ng isang separate video para naman sa ginawa nilang diskarte at play para matambakan ang kupunan ng San Miguel Beermen sa second half. Ngayon mga ropa, pwede kayong mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion at anong masasabi nyo dito sa ginawa ng Barangay Nebra na comeback para lumamang pa sa San Miguel Beermen dito sa first half. Pwede kayong mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.